Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. And you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. And oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, lalong-lalo po sa ating mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating live streaming sa kanilang bahay. Ayan, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen. Hindi man po tayo nagkakasama-sama dito sa ating bahay panambahan. Ngunit ang pag-ibig at ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy nating nararanasan. Hallelujah. Sabi sa kanyang salita, ako'y magpapasalamat sa iyo ng aking buong puso. Sa harap ng mga Diyos ay aawit ako ng papuri sa iyo. Ako'y sasamba sa dakong iyong banal na templo at magpapasalamat sa iyong pangalan. Dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan, sapagkat iyong pinadakila ang iyong salita sa iyong buong pangalan. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, Jesus. Patuloy ka namin pinupuri sa oras na to, Panginoon. Patuloy kami lumalapit sa presensya mo, Ama. Dakilain ang iyong pangalan. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa na iyong mga anak, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, sa buhay, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil patuloy na narito ang iyong mga anak, nakatayo, Panginoon, at patuloy na umaawit at nagpupuri sa pangalan mo. Salamat, Panginoon, dahil sa kabutihan mo, Panginoon, patuloy kaming naririto, Panginoon. Kaya, Panginoon, patuloy namin ipinabalik sa iyo lahat na papuri at pasasalamat. At ikaw ang patuloy naming idadakila, Panginoon, sa mga oras na, Panginoon. Samahan mo kami, Lord God. I-bless mo ang apat na sulok ng simbahan na ito, Panginoon, at ikaw ang patuloy naming maranasan sa mga oras na ito, Panginoon. Itago mo kami sa iyong likuran, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ang mga kapatid namin, Panginoon, na patuloy na sumusubaybay sa live streaming na to, Lord God. Patuloy ka nilang maranasan, Panginoon, sa oras na to. Patuloy mo silang i-bless, Panginoon, sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Patuloy kami magpapasalamat, Panginoon, sa mga oras na to, sapagkat ikaw ang nag-iisang dakilang Diyos, Panginoon. At wala kami ibang sasambahin kung hindi ang iyong pangalan. Sapagkat wala kami, Panginoon, kung wala ka dito. Samahan mo kami, Panginoon, ikaw ang patuloy na maranasan, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah! Patuloy nating ibalik ang pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapit.
Jesus ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa salamat, O Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Dakila ng Diyos na hari, aking ihahayag. Magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Pupurihin ka, sa iyo ay sasamba. Walang hanggang pag-ibig mo'y naranasan. Ikaw ang aming dakilang Diyos, sa lahat ay ihahayag. Katapatan at kadakilaan mo, Jesus. Aking ihahayag, magpakailanman ang awit ay magpasalamat sa iyong ginawa. Makapangyarihan mong gawa. Sa alinmang mga lahi, kadakilaan mo'y makikita. Kahanga-hanga mong pagkilos, aming inaasam ang iyong
Yes, Lord God, patuloy kami, Lord, na magpupuri, Lord God, sa iyong pangalan, Jesus. Patuloy ka naming itataas, Panginoon, sa kahit anumang pinagdaraanan, Lord God, ng aming mga buhay, Lord God, at ng mundong ito, Panginoon. Kami patuloy na magbabalik sa iyo ng papuri, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, na ikaw ay mananatili, Lord God, sa aming tabi, Lord Jesus. O Diyos, ito ang aming panalangin sa iyo, Panginoon. Ito ang aming papuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Itago mo sa bisig mo, palutin mo ng kapangyarihan mo. Minsan pa, itago mo sa bisig mo, balutin mo ng kapangyarihan mo. Kung magunaw man itong mundo, ang pag-ibig mo'y di naglalaon. Sa iyo, Ama't Panginoon, mananatili
Tunay nga ang pag-ibig mo ay hindi magmamaliw, Panginoong Diyos. Oh, Jesus. Patuloy kaming magbabalik, Lord God, ng pasasalamat sa iyo, Panginoon. Sa pag-ibig mong hindi nagmamaliw, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka
Sana minsan pa. mananatili sa'yo, lilim sa sambahin. Ito ang aming panalangin, Jesus. Mananatili sa'yo, lilim, masumpungan ka sa O minsan pa. mananatili sa'yo, lilim, sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo, lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim. Yes, Father. Oh, this is our prayer, Lord. Oh, we worship. Yes, Lord God. Ito ang aming panalangin, O Diyos. Hallelujah. Purihin o Diyos ang iyo pong pangalan. Purihin ka dakilang Ama. Purihin ka dakilang Diyos sa tuning Apo sa pamagitan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Kristo, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Purihin ka, Banal na Espiritu, na patuloy pong dumadaloy ang iyong pong kabutihan sa aming pong mga buhay. Ang presensya mo ay aming patuloy po nararanasan. Dakilain po ang iyong pong kabanal-banalang pangalan na pinagkulong niyo po sa amin. At tunay nga po, saan man kami naroon, kapag kami ay tunay nga po nagtitiwala, kapag kami nananampalataya, kapag kami ay tunay nga po nakatuon ang pagpupurit, pagsamba sa iyo, ay nakikita mo po ang aming pong puso, ang aming pong mga buhay. At tunay nga po, O Diyos, ikaw po'y nagagalak. Sa iyo pong mga anak na nagkakatipon, patuloy po ina-acknowledge kung sino ka, O Diyos, sa aming pong mga buhay. Kung sino ka, O Diyos, sa tunay nga po, may akda ng lahat, may lalang ng langit at lupa, nagbigay at nakaloob ng lahat sa amin, maging po ng aming pong buhay na alam namin, ang lahat ng ito, Panginoon, ay nasa iyo po mga kamay, maging ang buhay po namin ay nasa iyo po mga kamay. Kayo lamang po nakakaalam kung hanggang kailan, Panginoon, ngunit tunay nga po, Diyos, habang kami narito po sa mundong ito, ay patuloy po ang aming pong patuloy pagpupuri, sapagkat ikaw po, Diyos, na nagkalupo sa amin ng panibago pong umaga, na makita namin, Panginoon, ang ipong kabutihan na dumadaloy sa bawat isa po sa amin, na bagamat meron pong mga suliranin, ang iyo pong pag-ibig, ang iyo pong kabutihan ay nananatili sa aming pong buhay. Kaya po napakasarap na meron kaming, O Diyos, Diyos na tunay nga po mapagkakatiwalaan, Diyos na patuloy po ang kalinga na pinagkakaloob niyo po sa amin. Sa pagkakataon na ito, hindi lamang kami humihingi, O Diyos, ng favor. Hindi lamang kami humihingi ng anumang pong mga bagay na para po sa amin. Kundi kami, Panginoon, ay humihingi ng iyo pong, Panginoong, pagpapatawad sa anumang pong karumihan. Lumalapit kami sa iyo, O Diyos, bilang Diyos na banal. At sinabi mo sa iyong mga salita, kami po ay magpakabanal sapagkat ikaw ay Diyos na banal. Ngunit sa ganang amin sa lahat, sa buhay namin, wala kaming may tatago sa iyo, wala kaming mahililihim sa iyo. Alam mo ang laman ng aming puso, alam mo ang laman ng aming isip, alam mo kung ano ang aming mga nasabi, alam mo kung ano ang aming mga nagawa. Kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba, na humihingi po, O Diyos, ng iyo pong pagpapatawad, ng iyo pong pagpapalinis, upang kami sa aming Panginoon, mga daladalang mga handog, pinakamainam na handog sa harap mo, walang iba po, kundi ang aming pong buhay, ay tunay nga po, maging katanggap-tanggap sa iyong pong harapan, na anumang ipinagkaloob po sa amin, tunay nga po, nais namin itong may balik po sa iyo, bilang pagpupuri, bilang pagpapasalamat, sapagkat ikaw po ay Diyos na tunay namin sinasamba. Kaya po, O Diyos na dakila, marapatin mo na sa bawat isa po sa amin, nandun po ang patuloy na paglapit at pagpapakumbaba at patuloy po na paghingi ng iyong paglilinis at pagpapatawad. Ikaw, O Diyos, ay Diyos ng buong bansa. Ikaw ang Diyos ng buong mundo. Sa iyo po namin nilalapit po ang bawat suliranin ng mga bansa na tunay nga Panginoon, iisang suliranin. Ito po ay sa pamagitan, O Diyos, ng COVID-19.
O Lord, we know that we have our fellow believers na tunay nga po Diyos, hindi po nagsasawang lumalapit po sa iyo. Hindi tumitigil o Diyos na dumudulog po sa iyo. Na alam namin, Panginoon, you are working. Kahit Panginoon, hindi namin nakikita, Panginoon, we know that you are working. At tunay nga, Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat nakikita namin, Panginoon, ang iyo, Panginoon, pagtugon. At tunay nga, Panginoon, meron na po, Panginoong mga vaccine, meron na pong solusyon, meron na po, Panginoon, kami nakikitang pag-asa upang, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan ito na bagamat, Panginoon, mahirap para po sa bawat isa po sa amin, ngunit, Panginoon, nakikita namin na kabutihan mo, ang kapangyarihan mo, dumadaloy ng lubos sa Panginoon. Sa pamagitan po ng mga taong ginagamit mo upang, Panginoon, ang gamot o ano po mang, Panginoon, na maging instrumento para po, Panginoon, sa sakit na ito, sa virus nito ng COVID-19, ay tunay nga, Panginoon, may pagkaloob. Bagamat, Panginoon, ito po ay nagmumula po sa ibang bansa at tunay nga po, nandun po ang pagnanais ng aming pong Pangulo Rodrigo Duterte sa aming pong presidente ng bansang ito na tunay nga po, Panginoon, nandun po ang kanyang pagnanais na isa kami, Panginoon, na mabaginan ng vaccine na ito o ng gamot na ito, Panginoon, para po sa aming mga kababayan na naapektuhan. Lalong-lalo na, Diyos, sa mga kababayan namin na mahirap ang tunay nga, Panginoon, wala pong kapasidad, walang, Panginoon, mga maaring po, Panginoon, mga maipangbibili, mag-isa pang araw-araw na panghilangan at sila pa po, Panginoon, ay naapektuhan ng COVID-19. Our Heavenly Father, let it be, Lord, that your favor be upon this nation, Lord, na tunay nga, Panginoon, kinikilala ka, O Diyos, sinasamba ka, O Diyos, na tunay nga po, Panginoon, kinikilala ang bansang ito, that the only Christian nation in Southeast Asia. But we know, Father God, hindi po maililingid sa iyong harapan kung gaano po at anuman ang mga nangyayari sa aming pong bansang ito. But we know, Lord, as our desires, as our prayers continues, Lord, let it be that your eyes will see for those righteous in these nations and not for the wicked one. And let it be your favor will truly be poured out, Lord, sa bawat isa po sa amin sapagkat alam namin, O Diyos, kagaya ng iyong mga salita na pinapapatak niyo po ang ulan. Hindi lamang, Panginoon, sa mga mabubuti, kundi, Panginoon, ito'y pinapapatak mo para po sa lahat. Ganon po ang iyong pong biyaya. Ganon po ang iyong pong kabutihan. Kaya po alam namin, Panginoon, tunay nga po sa lahat ng mga pinagdadaanan ng bawat bansa na nandun po ang mga pagnanais that this virus will end, COVID-19 will end. And we know, Lord, with our nation, sa bawat isa na nagtitiwala, sa bawat isa na dumudulog, ay mararanasan ang iyong pong mga pangako. Mararanasan, O Diyos, ang iyong pong kapangyarihan na tunay nga, Panginoon, sa pangunguna po ng aming pong gobyerno, na tunay nga, Panginoon, nandyan po ang mga katuwang ng aming pong Pangulo, na tunay nga po na sila po ay kumikilos upang, Panginoon, matugunan ang pangailangan ng aming bansa, matugunan ang pangailangan ng bawat individual, ay tunay nga po sa iyong mga kamay, aming pinagkakatiwalang lulubos, na walang sino man, Panginoon, sa mga nanunungkulan ang gagawa po na hindi na mabuti, at sino man, Panginoon, nagagawa na hindi mabuti, ito na, Panginoon, iyo silang pahihiyain, iyo, Panginoon, silang ito na nga, Panginoon, ipapakita mo na ikaw ang Diyos na matapat. Iyo, Panginoon, ipapakita kung gaano, Panginoon, ang ipong kapangyarihan. Iyo sila, Panginoon, expose upang, Panginoon, na kanilang gawang mali ay tunay nga, Panginoon, hindi maparisan. Kaya, Panginoon, ganun na lamang po ang aming pagpapasalamat sapagkat alam namin sa bawat ginagawa po ng aming, Panginoon, mga nasa gobyerno ay tunay nga po, O Diyos, hindi maililingid sa iyong mga mata, hindi maililingid, Panginoon, sa iyong mga paningin. Kaya, Diyos, kami po yung nagsusumamo na mula po sa aming pinakamataas na nanungkulan from the President down, Panginoon, sa pinakamababa na nanungkulan po sa aming pong gobyerno, ay tunay nga po, Diyos, kanila pong tingnan na kanilang mga sarili na ang pagkakataon na binibigay mo sa kanila, ang kanila, Panginoon, posisyon na meron po sila. Ito po, Panginoon, ay galing po sa iyo. Kaya po, Diyos, suning nga po, maging po ang aming pong bansa, marahil po ay nakakaranas, Panginoon, within our economy, bagamat, Panginoon, marami ang naapektuhan, but we know, Father God, that you are the owner of the world, you are the owner of the earth, you are the owner of everything. Kaya mo, Panginoon, katagpuin ang pangailangan ng aming bansa, lalong-lalo na po sa mga individual na tunay nga sila po ang mga
directly na naapektuhan ng mga pangyayaring ito. At tunay nga Panginoon, maaring meron po sa mga individual na mga nawala ng hanap buhay, maging po negosyo, ay tunay nga po namin tinataas po sa iyo, O Diyos, ang lahat upang sila, Panginoon, ay makarecover, upang sila, Panginoon, ay makapagsimula po muli, upang sila, Panginoon, ay makabangon po muli sa kanila po mga buhay, lalong-lalo na po kung sila, O Diyos, ay meron po mga pamilya. Panginoon, patuloy po ang aming pagnanais. Tunay nga po sa mga naapektuhan nito, sila, Panginoon, ay pong pagkakalooban po ng masaganang biyaya at pagpapala na nagmumula po lamang po sa iyo. O Diyos na dakila, narito kami sa bayan ng Kabuyaw at tunay nga, Panginoon, patuloy po ang aming pong pagdulog po sa iyo na sa pangunguna, Panginoon, ng City of Kabuyaw for Jesus Movement na nagkakaisang mga iglesia, Panginoon, sa bayan ito ng Kabuyaw, ay tunay nga po, maaaring po, Panginoon, meron po sa aming pong mga lugar na kinasasakupan ay maaari po mga naapektuhan within every local church ay tunay nga po ay naapektuhan. At tunay nga po namin tinataas po sa iyo ang bawat isa na ang alab ng paglilingkod, na ang alab ng pagpupuri, na ang alab, O Diyos, na tunay nga po pagsampa sa iyo ay manatili po sa iyo. Na tunay nga, Panginoon, manatili lamang kami sa iyo. Kagaya, Panginoon, ng mga mensahe ng awit na kami po'y manatili po sa iyo. Manatili po sa iyo pong lihili, Panginoon, alam namin sa bisig mo ay nasusumpungan po namin, Panginoon, ng kapayapaan sa kabila po, Panginoon, na mga anumang pong pinagdadaanan namin sa aming pong mga buhay, sa aming, Panginoong, pamilya, maging, Panginoon, sa komunidad, maging po sa mga trabaho, maging, Panginoon, sa mga negosyo, ay lahat ng ito, Panginoon, ay amin po lamang pong ipagkatiwala po sa iyo. Manatili kami sa iyo po, Panginoon, presensya at pagtitiwala po sa iyo bilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. O Diyos na dakila, ano pa man po ang mga kailangan po ng bawat iglesia na tunay nga, Panginoon, ikaw lamang po ang pinagmumula ng lahat. Sa iyo lamang, Panginoon, namin masusumpungan. Sa iyo lamang, Panginoon, ang katugunan. Anong pangailangan, Panginoon, ng bawat iglesia, ay tunay nga, Panginoon, sa iyo po makamay aming pinagkakatiwala. Especially, Father God, for our city of Kabuyaw na meron po mga affected, Panginoon, ng virus. At tunay nga, Panginoon, na meron pong mga barangay na nagla-lockdown, meron pong mga barangay na tunay nga, Panginoon, na doon po paghihigpit na kanila, Panginoon, ginagawa, Panginoon, in order for the security for their people. Ay tunay nga po namin tinataas, Panginoon, na sino man, Panginoon, na tunay nga nagtitiwala po ng lubos po sa iyo, especially, Father God, na lalo po sa mga ordinaryong mga mamayan na wala na po sila at wala silang maasahan. Kaya nalamang ganun na lamang, Panginoon, ang patuloy po na paglapit namin sa iyo, na iyong pong lukuban, Panginoon, especially, Panginoon, ang buong probinsyang ito ng Laguna, na hindi po nawawala, Panginoon, sa numero ng mga kabilang, O Diyos, sa mga naapektuhan ng virus na ito. But we know, Father God, your hands, Lord, is powerful. Let it be, Father God, that you should always cover us. You should always give us your favor. Na tunay, Panginoon, sa probinsyang ito ng Laguna, ay kung sa, Panginoon, hindi po nalalayo, Panginoon, sa status, O Diyos, ng NCR. Hindi, Panginoon, nalalayo, Panginoon, sa aming pong kalapit, Panginoon, na lugar na tunay, Panginoon, mataas po, Panginoon, ang bilang ng mga numero ng mga, Panginoon, na apektuhan ng virus nito. But we know, Father God, sa iyo pong mga kamay, patuloy po namin, Panginoon, pinagkatiwala. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon ng bawat pamilya na tunay nga, Panginoon, sila po ay tuloy-tuloy po, bagamat hindi namin sila nakakasama sa aming pong mga pagsamba, Panginoon, sa physical po na pagsamba dito po sa lugar na ito, bagamat sila, Panginoon, ay nanunood na lamang, nakikinig na lamang, Panginoon, sa aming pong live streaming, at meron po sila, Panginoon, maaring pong kinakaharap po sa ngayon, especially, Father God, na hindi man marahil ito, Panginoon, in relation with COVID-19, but some of them, O Lord, ito nga, Panginoon, as of now, ay meron po, Panginoon, nararanasan po ng mga problema, nararanasan pong karamdaman, nararanasan, Panginoong, mga relasyon na hindi po, Panginoon, maayos. Kami po, Panginoon, ito nga po, tinataas po sa iyo ang bawat pamilya, Panginoon, na aming pong kasama sa iglesia ito ng Kabuyaw Bible Christian Church, and even, Lord, for those not
connected with this church, Lord. Tunay nga Panginoon, nandun po ang kanilang pong pagtitiwala habang sila'y nanonood, habang sila'y nakikinig, habang sila'y nariyan, na patuloy po sumasabay-bay, na sila man, Panginoon, ay may mga sulunan sa oras na ito. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang kanilang pong mga pananampalataya po sa iyo. Nasasama-sama namin, Panginoon, paglapit po sa iyo. Katagpuin niyo po ang bawat isa, ang karamdaman ay tunay nga, Panginoon, pagkakalooban niyo po ng kagalingan. Ang sino man, Panginoon, may kakulungan ay pagkakalooban niyo po ng provisyon. Ang tunay nga po, Panginoon, ang mga wasak na relasyon ay iyong pong bububuin. Ang mga pero mayroong mga pag-aalinlangan, meron pong mga worries, ay tunay nga, Panginoon, ipagkakaloob mo ang iyong pong kapayapaan sa oras na ito. Nagkakasama-sama kami at nagkakaisa na walang ibang pangalan na binigay mo sa ibabaw ng lupang ito na tunay nga, Panginoon. Sa amin po, Panginoon, patuloy po na pagtitiwala, there is no other name but the name of our Lord Jesus Christ. Whoever asks in the name of our Lord Jesus Christ will receive it by faith. If it is by healing, we will receive this by faith. If this is by provision, we will receive this by faith. If this is by the peace, we will receive this by faith. In everything, Lord, we ask, we will receive it by faith in the name of our Lord Jesus Christ. We know, Lord, kung sino-sino po, Panginoon, ang mga naapektuhan. And you know, Lord, kung sino-sino po sila. You know their names, Panginoon. You know their conditions, Panginoon. At tunay nga po, Diyos, kayo po lamang ang kakatagpo sa iyo po, mga anak, sa aming mga kapatid, na sila man, Panginoon, ay sa sandaling ito, mayroong mga suliranin sa iyo pong piling. Ay tunay nga po namin, tinataas po sila sa iyo pong pangalan. Amin po sila, Panginoon, nilalapit. Kaya po sa pagkakataon nito, sama-sama kami, Panginoon, na dumudulog, nagpapasalamat sa kabutihan mo. At tunay nga, Panginoon, alam namin na iyo po masaganang biyaya nagpapatuloy sa bawat isa po sa amin. Kaya po salamat, O Diyos, ng lubos sa iyo pong kabutihan. Ang aming may babalik ay papuri, parangal at pagsamba sa nag-iisang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Sa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-2 ng buwan ng August. At unang linggo ng buwan ng Agosto. Tayo po ay pumasok na sa ika-5 buwan ng pandemic at pumapasok na rin tayo sa ika-6. At salamat sa Diyos, naririto pa rin tayong lahat. Nawa po ang lahat ng mga sumusubaybay ay kasama pa rin namin hanggang ngayon. Sa pagkakataon pong ito, ay nais ko pong manawagan sa lahat. Ito pong panawagang ito ay panawagan para maging handa. Ang ating pong tatalakayang scripture ay galing po sa Aklat ng Roma, chapter 13, verse 11 to 14. Ang sabi po sa verse 11, "Besides this, you know the time that the hour has come for you to wake from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed." Verse 12, "The night is far gone, the day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness and put on the armor of light." Verse 13, "Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy." Verse 14, "But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires." Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa pagkakataon ni Diyos na ipinagkaloob mo sa amin na kami po ay magkasama-sama dito po sa live streaming na ito.
Bagamat hindi po kami nakikita ng mukhaan, dalayan ko po Diyos, nawa po ang lahat ng mga kasubaybay sa araw na ito, Diyos, ay tunay na makita ang mahalagang mensahe na daladala ng iyong mga salita sa araw na ito. Tunay nga, Panginoon, na nawa po ay maramdaman namin patuloy ang pagsama mo sa bawat isa sa amin habang kami po ay tuloy-tuloy na nakakaranas ng mabigat ng pandemyang ito ng COVID-19. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming samudalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. As Christians, we live in the certainty that Jesus is coming again. Marahil po, yung mga iba na hindi mga Kristiyano ay hindi po nila alam ito, no? But sa atin pong mga Kristiyano, tayo po ay nakakatiyak ng ating Panginoong Hesus ay muling babalik. Kaya nga po ang ating panawagan ay para maging handa sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. Ano ho? As we celebrated the coming of the Christ child at Christmas, marami pong tao ang palaging naalala ito at sineselebrate itong Christmas season. Ano ho? We should also remember that the risen Christ is coming for a second time. No? Ang ating pong Panginoong Hesus na nabuhay na maguli ay muling babalik sa ikalawang pagkakataon. Sabi po niya sa aklat ng Revelations, chapter 22, verse 7, "And behold, I am coming soon. Blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book." I am coming soon. Ito pong sinasabi niya. At sa Revelation 22 verse 20, "He who testifies to these things says, Surely I am coming soon. Amen. Come, Lord Jesus." In today's passage, Apostle Paul writes with a sense of urgency. Ano? Talagang sinasabi niya na kinakailangan gawin na natin ito agad. Ang maghanda. Kasi marami pong tao ang nawawala na sa paghanda. Bakit? Kasi maraming naranasang problema. Dahil dito sa pandemic na ito. Ano ho? Yung iba, busy sa paghahanap buhay na pwede na sila maghanap buhay ulit. At nakakalimot na meron pa tayong isang pinaghahandaan na napakahalaga sa buhay ng bawat tao. At ito nga po ay ang paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. We need to be ready for Christ's return at any moment. Because sabi nga, hindi natin alam kung kailan siya babalik. It could be today. It could be tomorrow. Or the other day. At dahil po dito, because of this, we have to wake up. No, yan pang unang panawagan ni Apostol Pablo. Wake up! Romans 13:11, besides this, you know the time, that the hour has come for you to wake up from sleep. For salvation is nearer to us now than when we first believed. Talaga pong sa araw-araw ng ating buhay, mga kapatid, na lumilipas, palapit ng palapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Hindi po tayo pare-pareho ng panahon ng pagkakilala. Marahil ang iba sa atin, matagal na mananampalataya, mga ilang taon na. Ang iba ay bago pa lang. Pero ang sinasabi po dito ay kinakailangan na tayong maghanda sapagkat ang ating kaligtasan, yung katuparan ng ating kaligtasan ay palapit na ng palapit kesa nung una tayong makakilala sa Diyos. No one knows how long this period of time will last.
But it's all part of what we call the end times. Ano ho? Ito pong mga nararanasan natin ngayong kahirapan, ano ho? Yan po ay parte na ng tinatawag na end times. Yung mga first century Christians na nauna sa atin, initially believed that Jesus would return immediately. Ang paniniwala po ng mga naunang Kristiyano sa atin, ng ating Panginoong Hesus, ay babalik na agad. Ano ho? But when He didn't, nung hindi po muling nagbalik agad ang ating Panginoong Hesus, ano po nangyari? Some grew complacent, naging relax po sila, and began to lose sense of commitment to their faith. Dahil sa natagalan ng pagbabalik ng Panginoon, hanggang ngayon nga, ang akala nila ay talagang nakalimot na yung iba. So Paul reminded them, pinaalalahanan po sila ni Apostol Pablo, they were ever nearer to their ultimate salvation, their heavenly home. Palapit na po ng palapit yung ating pong mararanasang kaligtasan natin. Jesus told a parable with a similar theme, the parable of 10 virgins, found in Matthew 25, 1-13. Ganito po ang umpisa, no? The parable of the 10 virgins. Sabi po sa Matthew 25, 1, then a kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. Bakit po kaya naging foolish at naging wise? Sabi po sa verse 3, for when the foolish took their lamps, they took no oil with them. So ganito po, kaya sila tinatawag na foolish dahil may dalat silang lampara, hindi sila nagdala ng extra oil. Hindi sila naging handa. Kala nila ay darating kaagad yung kanilang iniintay. But the wise took flask of oil with their lamps. So yun pong mga matalino ay nagbaon ng ekstrang langis para sa kanilang mga lampara. And sa verse 5, as the bridegroom was delayed, they all became drowsy and slept. So lahat po sila, nakakatulog dahil sa tagal ng kanilang pag-aantay. But at midnight, there was a cry, here is the bridegroom, come out to meet him. Yan, dumating na yung kasintahang lalaki. Salubungin niyo na siya. Therefore, sa verse 7, then all those virgins rose and trimmed their lamps. So lahat po sila ay bumangon at nagmamadali para salubungin yung kasintahang lalaki. In 25:8, and the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. So, dahil sa tagal ng kanilang paghihintay, naubusan na po ng langis. Yung kanila pong mga lampara, yung mga lahat sila nauubos na, no? Kaya ang sabi ng mga babae na hindi nagdala ng extra na langis, bigyan nyo naman kami ng galing sa inyong baon. Kasi namamatay na yung aming lampara. Verse 9, but the wise answered, saying, there will not be enough for us and for you. Go rather to the dealers and buy for yourselves. So pag nagbigay sila, hindi na parehong magkakasya. So sabi nila, bumili na lang kayo doon sa tindahan. So medyo may kalayuan yung tindahan. So sila po'y bumili muna. Dahil sa sila ay hindi naghanda ng ayos. And verse 10,
And while they were going to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast, and the door was shut. So yun pong mga handa, may baon, pumasok na doon sa loob ng building ng kasalan. Ano ho? Afterwards, verse 11, the other virgins came also, saying, Lord, Lord, open to us. So dumating po yung mga bumili para sila'y makapasok. Ano ho? But sa 12, ang sabi po dyan, but he answered, truly I say to you, I do not know you. So sa verse 13, what's therefore? For you know neither the day nor the hour. So ano pong dapat gawin mga kapatid? Magbantay palagi. Palaging handa. The central point of the parable reflects the Boy Scout motto. Ano ba yun? Be always prepared. Laging handa. Pagdating po sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Hesus, kinakailangan nating maging handa. So you will never know when the groom will return for his bride. Scripture repeatedly refers to Jesus as the groom and the church as His bride. So ang binabalikan po ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay yung kanyang iglesia. So church, wake up from your slumber and get ready for His return. Ikalawa po, ang sabi po dyan, we should clean up our Christian life, ating pong linisin yung ating buhay bilang mananampalataya. We don't want to be found dirty when Christ returns. Ayaw nating abutan tayo na marumi sa harapan ng ating Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Paul describes the waiting period as night. Paul uses night and day not just to illustrate periods of time, but also good and evil. In verse 12, he says, the night is far gone. The day is at hand. So then, let us cast off the works of darkness. Atin na daw tanggalin yung gawa ng kadiliman and put on the armor of light sa ating buhay. The last phrase, armor of light, suggests that there is some protection in seeking to live godly lives. May protection po dyan pag tayo ay namumuhay ng makadiyos na pamumuhay. In verse 13, Paul 6 examples of behavior to avoid. Ito po ang hindi natin dapat ginagawa habang tayo naghihintay. Sabi niya, let us walk properly as in the daytime. Pagka kasi maliwanag, maraming tao ang hindi gumagawa ng kalokohan. Pag maliwanag. Pero sa panahon natin ngayon, kahit maliwanag, meron na rin gumagawa ng krimen. So sabi dyan, let us walk properly as in daytime. Not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. Ito pong panahon ng pandemic, 5 buwan. Sa unang ilang buwan pa lang, pinagbawal yung alak, pag-iinuman, bawal. Pero marami pa rin matigas ang ulo, maraming nahuli. Nagpupuslit ng mga alak para sila'y makapag-inuman. Ang sabi po dito, and drunkenness. Pag-iinom, paglalasing, sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy, hindi pag-aaway-away. So how do we clean up when we so easily return to all temptations? Paano tayong maglilinis ng ating pamumuhay? Romans 7:18, for I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. For I have the desire to do what is right, but the ability
but not the ability to carry it out. Ang sabi nga po ng Biblia, the spirit is willing, but the flesh is weak. Meron tayong kahinaan sa laman. Ano ho? So Romans 7:19, ang sabi po ni Apostol Pablo, for I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Anong kanta? Gusto ko magpakabait pero hindi ko magawa. Ano, ito po sinasabi dyan, no? Hirap na hirap. Gusto kong gumawa ng mabuti. Yun ang aking gustong gawin. At yung masama na hindi ko gustong gawin, ay yun ang palagi kong nagagawa. At sabi niya sa 24, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Pero ano po sinabi niya sa 25? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong kalakasan. Meron tayong pag-asa, mga kapatid, dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Bagamat yung ating katawan gustong palagi ang gumagawa ng kasamaan, yung ating espiritu gustong gumawa ng kabutihan, sa tulong at habag ng ating Panginoong Jesucristo, kaya nating gawin yan. So then, I myself serve the law of God with mind, but with my flesh, I serve the law of sin. Our only hope for change rests in our Savior. Sa atin lang pong Panginoong Hesus, ang ating pag-asa para tayo ay tunay na mabago sa araw-araw. Number 3, we should grow up in our Christian lives. So, dapat po tayo na lumago sa ating buhay bilang mananampalataya. Paul says, if you really want to clean up, you need to get rid of the old clothes that don't fit anymore. Ang luma nga nating damit, tinatapon natin, ano? Lalo kung medyo lumusog na tayo. Hindi na magkasya. Ano po? Put on new clothes, sabi niya. Appropriate to your new standing as a follower of Christ. Tayo nagbibihis na ng panibagong bihis. Ano ho? Kaya nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Ano pong mga lumipas? The old has passed away. Behold, the new has come. Instead of trying to force ourselves into new habits, Paul says we should clothe ourselves with the Lord Jesus Christ Himself. Ang dapat nating ibihis sa ating katawan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Stop thinking how to gratify all our other desires. Romans 13:14, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to gratify its desires. If you seek to follow Christ, to truly put Him first in your life, your desires for other less helpful things will diminish. So pag daw ang ating ginagawa ay talagang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, palagi natin siyang iniuuna, nilalagay sa harap sa ating buhay. Yung pong mga pagnanais natin sa ibang bagay na hindi nakakatulong ay liliit, hihina. Here, the goal is not to live the perfect, sin-free life, but simply to follow Jesus. To become more like Him every day. Stop trying harder. Start trusting more. Dagdagan natin ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Huwag tayong maging masyadong trying hard. Sa sarili nating lakas, kundi magtiwala tayo sa Kanya na tayo ay Kanyang
bibigyan ng kalakasan. Meron pong kwento tungkol sa 2 wolf sa loob ng bawat tao na nagtutunggali. Meron daw tayong wolf sa loob, no? Na nagtutunggali sa araw-araw. Ang isa ay nagpapakita ng iyong kabutihan, isang mabuting wolf, at gustong tratuhin ang mga tao na mabuti sa iyong kapaligiran, no? Nagpapalakas ng kalooban, nagpapatibay sa iba, at nagmamahal. Pero yung isa ay naglalarawan ng iyong mapanirang ugali. Palaging bigo, mapanirang puri sa kapwa, at sinisira ang ibang buhay, at iniisip ang sarili lamang kabutihan. Meron pong nagtanong kung paano ang kanyang buhay ay magiging maayos sa kanyang struggle. Ang sagot, kung alin sa dalawa ang palagi mong pakakanin, ay siyang magwawagi. Ang ibig sabihin kung anong aalagaan mo doon sa wolf na nasa iyong loob, no? Habang sinusunod mo ang Panginoong Hesus, ay pinakakain mo ang mabuting wolf sa iyong kalooban. At siya ang magiging matagumpay sa iyong buhay. Dr. Charles Stanley observes, "We know we should avoid a certain place, but we go there anyway." Di ba? May mga lugar na dapat ay iwasan natin bilang tayo ay mananampalataya. Pero nasusumpungan pa rin natin ang ating sarili na pumupunta doon. We recognize a personal weakness for the particular activity, but we tempt ourselves anyway. No? Meron pong mga aktibidad na hindi natin dapat ginagawa. Pero, natetempt pa rin tayong gawin yung mga aktibidad na yon. And sometimes, pinaplano pa natin kung paano natin gagawin. Ano? To put on. How often do we fall into sin because we plan for it, no? To put on the Lord Jesus Christ carries the idea of making Jesus a part of everything you say or do, no? In everything we do, whether we eat or drink, do it all for the glory of God. Like a comfortable piece of clothing that you wear all day, Jesus wants to join your decision-making process. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay gusto tayong tulungan sa lahat ng ating pagdidesisyon. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, our Lord Jesus Christ wants to be Lord over our singleness or our marriage, over our career and free time, over what you hear and watch. By the way we live, you reveal that either He is Lord of all or He is not Lord at all. Glory to God alone. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat muli sa mga salita mo na amin pong natunghayan sa umagang ito, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, nawa po tuloy-tuloy na amin pong may sa isip, may sa puso, higit sa lahat, amin pong may sa buhay, ang lahat ng mga salitang ito. Dalangin ko po, Diyos, sa lahat po ng nakatunghay at sumubaybay at magre-replay nitong amin pong live streaming na ito, Panginoon. Dalangin ko po ang kapangyarihan ng iyong salita
ay tunay na maranasan sa kanilang buhay, sa kanilang puso, at sa pagtupad nila sa kanilang pagiging mananampalataya. Tuloy-tuloy, O Diyos, dinadalangin po namin ang lahat-lahat ng mga kapatid namin sa pananampalataya sa buong Pilipinas, sa buong mundo, O Diyos. Nawa po, tuloy-tuloy na ilayo mo sila sa anumang kapamakan, anumang kahirapan, anumang gawa ng kaaway, O Diyos. Lalong-lalo na sa banta ng COVID-19 na ito. Nawa po, Diyos, tuloy-tuloy maranasan ng bawat isa ang iyong presensya sa kanilang buhay. At kayo ang maging sanhi ng aming kalakasan sa araw-araw. Tuloy-tuloy na ipagkaloob ang pangangailangan ng bawat isa, O Diyos. At tunay na maramdaman namin na sa anumang amin pong nararanasan, sa anumang COVID-19, o sa anumang pagsubok namin pong nararanasan sa anumang buhay, ikaw pa rin ang may hawak ng lahat-lahat ng mga nangyayari sa aming paligid. You are our sovereign God. You are our most powerful God. You are the all-knowing God. At hindi mo po papayagan na merong mangyari na wala kang kontrol sa lahat. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming samot na langin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Praise God, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tunay po na ang kanyang pagpapaalala sa atin ay lagi niyang ibinibigay. Tulad po sa paksa po ngayong umaga na sinaba po ng ating pastor ay tungkol po sa paghahanda. Alam po ninyo marami po nagsasabi ng mga Bible scholars na ito na raw po yung mga signs ng end times, no? Tayo raw po we are now living in the last day of the last days. Ano po? Kaya po, yung mga signs ay atin ng
na natutungayan, ano? Pero wag po kayong maglala. Tayo po ay wag po tayong maglala, no? Dahil ang Panginoon Diyos naman po ay tunay na mapagmahal. Wag po nating hayaan na magaya po tayo doon po sa parable of 10 virgins na sila po ay yung 5 po roon ay hindi nakapaghanda at sila ay hindi nakapasok nang dumating po ang groom. Yun po ay ang ating Panginoong Hesus. Ang mga dumarating po sa ating buhay ay kasama po sa mga signs ng kanyang pagbabalik ng second coming. Pero po doon sa sinabi sa Biblia ay ibinigay po ng Panginoon Diyos ang mga signs. God gave us the signs. God gave us the warnings. And God gave us the solution. Ano po, tunay po na napakabait po at tunay na mapagmahal po ang ating Panginoon Jesus. Hindi po niya pababayaan na basta na lang tayo'y ma-off guard o masopresa na hindi handa. Kahit po, pinaalam niya po ang mga signs na darating na siya. Ibinigay din po niya yung mga warnings na ito'y darating. At higit sa lahat, dahil sa kanyang grace and mercy, ibinigay po niya ang solusyon para tayo maligtas. At yun po ay makikita po sa kanyang mga salita sa Biblia. Kaya po, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang dapat lamang po natin gawin ay let us all be prepared. Ilang beses po sinabi sa Biblia, be prepared, be alert, no? Dahil wala pong makapagsasabi kung kailan maging ang anak ng Diyos ay hindi alam. Ang Ama lamang po ang nakakaalam ng oras at araw ng second coming ng Panginoon Diyos. Kaya po, tunay po tayo po ay maging handa. Isipin po natin na huwag po tayong maging abala sa mga gawain na nakapagpapalibang sa atin dito sa mundo. Ano po? Huwag po tayong maging abala sa ating mga hanapbuhay, negosyo na meron tayo sa buhay. Dahil ito lamang po ay pansamantala lamang at hindi po natin ito madadala. Tayo po ay dumating sa lupa nang walang dala. No? We are naked. No? Kaya babalik din tayo ng naked. Wala po tayong madadala po. Kaya wala pong kabuluhan na sinasabi po doon. Ganon din po yun sa Ecclesiastes na ang ginagawa nating pagpapagal ay walang kabuluhan kung hindi naaayon sa plano ng Diyos. Hindi po masama yung ating ginagawang paghahanap buhay, ngunit wag po nating kalilimutan yung para sa Diyos. Ano po? Wag po nating sayangin ang ating mga abilidad, wag po nating sayangin ang ating mga katalinuhan sa isang plano na hindi naman ibinigay ng Diyos. Masasayang lang po yung ating katalinuhan dahil hindi po masasayang po dahil hindi po yun ang plano ng Diyos para sa atin. Ano po? Higit po sa lahat, gawin po natin partner ang ating Panginoong Hesus sa lahat po ng ating mga plano. Ipagkaloob po natin sa Kanya, ihingi po natin sa Kanya ng wisdom. Ano po? Kaya wag po tayong maglala. Inuulit ko po yung sinabi ng dito sa Biblia, God gave us the signs, God gave us the warnings, God gave us the solution. Purihin po ang Panginoon Diyos. Ngayon po ay tayo po ay dadako na sa ating pananalangin. Yeah. Panginoong Hesus, aming Ama, dakila at makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Our Almighty God, Creator of heaven and earth,
we come before you today on behalf of our nation, now under the extreme threat of COVID-19. We praise you as you are watching over our land and our people in this time of crisis. Our help comes only from you, our Lord. We cry for your guidance, for your mercy and protections against this virus. We declare that you alone are our refuge, our place of safety. We pray that you protect our people from this deadly disease and rescue our land from this dangerous trap. Grant our President and all our national and local leaders, give them wisdom and understanding as they establish and implement guidelines, measures, and strategies in fighting against this deadly virus, COVID-19. O Lord, protect our frontliners, our doctors, nurses, our soldiers, policemen, na siya pong nagtatrabaho ng sobra-sobra upang mapaglingkuran po tayong lahat. Pag-isahin mo po, Panginoong Hesus, ang aming mga layuning proteksyonan ang mga mamamayan. O Lord, we praise you, we adore you, we worship you in spirit and in truth. We praise you, our Lord. You are our deliverer, you are our healer, and you are our Savior. Maraming po salamat, aming Ama. Tulungan mo po kami na malagpasan po ang pagsubok na ito. Kayo po lamang ang tanging namin pag-asa. Sa iyo po namin binibigay ang pagpupurit, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Once again, we would like to acknowledge and give thanks for those believers, fellow believers who are faithfully giving their tithes and offerings po sa ating pong iglesia. At in so many ways na ginagawa ho ng ating mga kapatid na hindi man ho sila directly ho na nakakaabot ho in physical, pero sila ho ay gumagawa po ng kaparaanan na maiparating ho nila, may paabot yung kanila po mga ikapo, mga kaloob. At nagpapasalamat ho tayo muli on behalf of Kabuya Bible Christian Church for every person, everybody na tunay nga po nagiging matapat po sa pagbibigay sa Panginoon. At as I have mentioned every time na ako po ay nakakatuloy dito, that we have believers na tunay nga po pumupunta ho dito. Sometimes na ganito pong araw na pagtitipon ho namin dito. And then we have also brethren na sila po ay nag-inform sa amin at kami po ay pinapapunta po sa kanila po mga tahanan. And with that, with the deacons we have, ay kasama ho namin kami po ay pumupunta doon sa mga bahay-bahay ng ating mga kapatid na sila po ay nagre-request na kunin po yung kanilang po mga tithes and offering. And with that, at meron pa po tayong mga kapatid na tunay nga po directly ho ay kanila hong pinapasok po sa ating pong church account yung kanila pong mga tithes and offering. So once again po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na patuloy po at we do have as well brethren abroad na nagpapadala ho ng kanila pong love offering, tithes and offering. Ito rin nga po, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na ito rin nga po ang Diyos na matapat ay patuloy po magpapala po sa inyo po mga buhay. Alam po natin na ang inyo pong katapatan ay ito rin nga po, ito po inyo pong ginagawa dahil sa katapatan din po ng Diyos sa inyo po mga buhay. So this morning, we would like to pray once again sa ating po mga kapatid. Sa tuning nga po Panginoon, sa Panginoon ay tuning nga po nagiging matapat. Our Heavenly Father, we thank you once again sa iyo po mga anak na patuloy po nagtatapat sa iyo pong kabutihan.
They gave their tithes and offering, Lord, in so many ways. At tuning nga, Panginoon, and they never forget na ito, Panginoon, ay kanila, Panginoon, ay ipagkaloob sa pagkatuning nga, Panginoon, ng katapatan mo ay nanatili po sa kanilang buhay. Even though that some of them are being affected, even though what they earned is very less, at tuning nga, Panginoon, but they never forget na kung ano po ang nararapat po sa iyo, because we know kung sino po ang nagkakaloob ng kalakasan, nagkakaloob ng buhay, nagkakaloob ng hanap buhay, nagkakaloob ng business, and whatever we earn for our life, ito nga, Panginoon, lahat ito'y galing po sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na tunay nga, Panginoon, nagiging matapat sa pagbibigay, Panginoon, para po sa pangangailangan po ng iglesyang ito, ng Kabuya Bible Christian Church. So once again, bless their life, Lord. Saan man sila naroon, it might be na dito sila sa Pilipinas at maging, Panginoon, nasa abroad, na tunay nga po, Diyos, na nagiging matapat, Diyos na dakila, ikaw po ang unang naging tapat sa kanila po mga buhay at sa amin po mga buhay. Salamat po, pagpalain niyo po sila sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord, purihin po ang Panginoon at ngayon po ay buwan na po ng Agosto at nais po nating kilalanin at batiin na rin, bagamat marahil hindi pa ho nila kaarawan at wedding anniversaries para po sa buwan ng Agosto, ay nais nating bilang isang iglesia ay ma-acknowledge po ang ating mga kapatid. Para po sa buwan nito, sa mga magbe-birthday, narito po sa araw ho ngayon, sa Agosto 2, birthday po Samuel Canlas, Biermar Orbase, sa August 4, Munical Llamas, Jean Carandang Orsales, sa August 5, Lorbelin Orsales, sa August 5 pa rin, si Edison Guevara, sa August 6, Car Matthew Rico Hermoso, Sister Maricar Nama, si James Ian Goles, sa 7 naman po, si Sean Albert Robiano, sa 7 pa rin po, si John Jover Manaig, Jobeline Lacdao, Ruel Asarcon, sa August 8, Janice Prado, Francis Antonio, sa August 10, Marian Belgica, sa August 12, Grace Labarete, Lorebe Escolar, sa August 13, Robert De La Peña, August 14, Daniel Kemuel, sa August 15, Gabriel Martinez, Ania Vala Fernandez, Denver Ondahon, sa August 16 naman po, Alexa Gonzalez Agaid, sa 17, Almira Kathleen Castro, Fer Mendiha, sa August 18, Car Daniel Padawan, Gabriel Cirilo, Alessandra Iya, Nestle Matilos, and then sa August 20, Elder Ezra Dan Brion. Sa August 20 pa rin, Jomel John Capistrano, Syra Elaine Nadila. Sa 21, Harriet Charles Erickson Cirilo. Sa 21 pa rin, Jean Caparas, Anastasio Gutierrez Jr. Sa 23, Rachel Canlas. Sa 25 naman po, Redentor Manalo. Sa 25, Rafael John Hipolito, Danica Pica sa 26, sa 27 naman po, Roland Hipolito, sa 28, Maria Ann Santos, sa 30, Rose Padawan, Grace Lynn Hayanay, and Malachi o Malakay Derek Del Rosario. Para naman po sa ating pong mga mag-asawa na magdiriwang po ng kanilang pong wedding anniversaries for this August, Eduardo Martinez and Maria Christy Martinez kahapon. Augusto ngayon, Roland Hipolito and Estrelita Hipolito. Sa 8 naman po, Jericho Gimotaw and Mary Jane Gimotaw. Ayan, at ang ating pong napakasipag pagdating po sa technical ay talaga naman hong maasahan. Brother Rowie Moncada and Sister Cheryl Moncada. At kasabay po niya si Eliezer Realista and Lenny Realista. Sa 24 naman po, si Tatay Efren Porques at si Nanay Alita Porques. At sa 28 naman po, si Levi Ricor Hermoso and Arlene Ricor Hermoso. Sa 28, Brother Melchor Capistrano and Sister Juby Capistrano. Sa 29 naman, ang ating deacon, ang kapatid doon natin, si Brother Melchor Malyari and Sister Emilia Malyari. Yan ang ating pong mga
mag-asawa po na magdiriwang po ng kanilang pong wedding anniversaries. At para po ipanalangin ang ating pong mga kapatid, at marahil po, hindi ho nabanggit ang inyo po mga pangalan ho sa mga nakalathala, ay huwag po kayo magtampo. Kayo po ay aming patuloy pong ipapanalangin. Kapag inyo po ay birthday ho sa ngayon, buwan na ito at wedding anniversary po ninyo sa buwan ito, alam po natin ang covering ho ng Lord, yung pagpapala ng Lord ay para po sa bawat isa po sa inyo. Muli po, ating po tinatawagan si Pastor Benny para po sa pananalangin at diretsyo na rin po hanggang sa ating pong closing prayer. Atin pong ipanalangin yung mga nagdiriwang ng karawan at saka yung kanilang wedding anniversary. Taas po natin yung ating kanang kamay. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Muli sa pagbibigay mo ng isa namang taon ng pagdiriwang ng karawan ng aming mga kapatid ngayong buwan ng Agosto. Dalangin namin o Diyos kung paano po sila iningatan sa mga nakaraang maraming taon ng kanilang buhay. Ganon din po Diyos, tuloy-tuloy na nawa po ay ikaw ang mag-ingat sa bawat isa sa kanila, lalo na sa panahon ng pandemyang ito. Kayo po ang magbigay ng lahat ng kanilang pangailangan, Diyos. Kayo po ang maglayo sa kanila sa anumang kapamakan, anumang kahirapan, anumang gawa ng kaaway. At tuloy-tuloy o Diyos, ingatan mo po sila sa anumang kapahamakan na iniisip ng kaaway laban sa kanila, O Diyos. Ganon din po sa mga magdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Dalangin namin, O Diyos, na kayo po ang patuloy na maging sentro ng kanilang pagsasama. Ganon din po, Diyos, pagkalob niyo sa kanila ang lahat ng kanilang pangailangan sa araw-araw ng kanilang buhay. Kahit meron kaming nararanasan na kahirapan dito sa pandemic ito, Diyos, nawa po kayo pa rin ang mag-supply ng lahat-lahat ng kanilang mga pangailangan at samahan mo ang bawat isang membro ng family. Ano man ang kanilang pinagkakabalaan, ano man kanilang ginagawa. Nawa po Diyos, kayo magligtas sa kanila sa araw-araw ng kanilang buhay. Higit sa lahat, iwas mo po sila sa pagkahawa sa COVID-19. Purihin ka o Diyos, purihin ka. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, ulitin po natin yung ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, all ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos nating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Minsan pa ating purihan at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Hallelujah! Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili
Plus po.